Dependent event, example number 4. A janitor with a bunch of 9 keys is to open a door, but only 2 keys can open. What is the probability that he will succeed in 3 trials without returning the keys drawn? So ang example natin ay dependent event kasi ang susi na bubunutin ay hindi ibabalik. So meron tayong 9 na susi. At dalawa dyan ay correct keys. So meron tayong 7 wrong keys and 2 correct keys. Dalawang solutions tayo sa problem na ito. Solution 1, isipin natin yung mga events. So kapag tayo ay bumunot ng 3 susi, ito yung mga pwedeng mangyari. So ang mga pwedeng mangyari ay ang mabunot ay 3 wrong key at walang correct key. So pwede rin naman na ang mabunot ay 2 wrong keys at 1 correct key. At pwede rin naman na ang mangyari ay mabunot 1 wrong key, 2 correct keys. Para sa unang event, 3 wrong keys. So ang mangyayari ay unang mabubunot ay wrong, pangalawa ay wrong, pangatlo ay wrong. So yung probability na ang mabubunot una is wrong is 7 wrong keys over 9 total keys. And then pangalawang bunot is wrong again. So dahil nakabunot na tayo ng 1 wrong, so 6 na lang yung wrong and 8 na lang yung susi. And para sa pangatlo, wrong. So nakabunot na tayo ng 2 wrongs. So 5 na lang yung available wrong keys. And 7 na lang yung total keys. So ang sagot ay 210 over 504. So ito yung original form. So yan yung probability na ang mabubunot ay 3 wrong keys. Or in simplest form, 5 over 12. Para sa pangalawang event, 2 wrong and 1 correct. Ito yung mga pwedeng mangyari. So pwedeng una ay wrong, pangalawa ay wrong, pangatlo ay correct. Pwede rin namang una is wrong, pangalawa is correct, pangatlo is wrong. Or pwede rin naman na ang una ay correct, then wrong and wrong. So para sa wrong, wrong, correct. So wrong is 7, then over total keys 9. And then wrong again, 6 over 8. And then correct key, 2 yung correct. And 7 na lang yung total keys. So ang sagot ay 84 over 504. So para naman sa wrong, correct, wrong. So wrong is 7 over 9. Correct, 2 over total keys 8. And then wrong again, nakabunot na tayo ng unang wrong. So 6 na lang yung wrong, 7 na lang yung susi. So sagot 84 over 504. Then una is correct, 2 over 9. And then wrong, 7 over 8. Wrong again, 6 wrong over 7 keys. So sagot 84 over 504. So ang total nitong tatlo is 252 over 504. So ito naman yung probability na ang mabubunot ay 2 wrong and 1 correct. Or in simplest form is 1/2. Para naman sa event na 1 wrong and 2 correct, ito yung mga pwedeng mangyari. So pwedeng una is wrong, then correct, then correct. So pwede rin namang correct yung una, wrong yung pangalawa, correct yung pangatlo. At pwede rin correct, correct, then wrong yung pangatlo. So para sa pangyayari na wrong, correct, correct. So 7 wrong over 9 keys. Then 2 correct keys over 8 keys. Then nabunot na yung 1 correct. So ang natitira 1 na lang. Then over 7 keys. So ang sagot 14 over 504. The next, una is correct, 2 over 9. Pangalawa is wrong, 7 over 8. Pangatlo is correct, 1 na lang yung correct, 7 na lang yung susi. So sagot 14 over 504. The next, una is correct, 2 over 9.
Pangalawa, correct again. Isa na lang yung correct. 8 na lang yung susi. And then yung wrong, 7 sila. Then over 7 keys. Sa sagot, 14 over 504. So ang total nitong tatlong ito is 42 over 504. Ito naman yung probability na ang mabubunot ay isang wrong and dalawang correct. In simplest form, 1 over 12. So mapuprove natin na tama yung sagot kasi ang total ng tatlong events ay 1. Sa problem na to, ang gusto nating mangyari ay mabunot yung tamang susi. So dito sa unang event, hindi nabunot yung tamang susi. So ayaw nating mangyari yan. So yung pangalawang event, nabunot yung correct key. Gusto nating mangyari yan. At sa pangatlong event, nabunot din natin yung correct key. So gusto nating mangyari yan. So ang sagot bale is, na mabubunot yung tamang susi is summation nitong mga events na gusto nating mangyari. So bale 1/2 plus 112 or 252 over 504 plus 42 over 504 is 294 over 504. Yan yung original form, or in simplest form, 7 over 12. So ang sagot is 7 over 12. Solution 2, applicable for dependent event only. So ito yung mga events. So para sa unang event, 3 wrong and 0 correct. So para makabunot tayo ng 3 wrong, so tayo ay bubunot ng 3 susi out of the 7 wrong keys. And then, ang sabi, since ang probability ay permutation, so yung 3 nabunot na susi, ipe-permute natin. So times 3 factorial. Then over, para sa denominator, so tayo ay nag-select ng 3 out of 9 total keys and then permute. Okay, so ang sagot ay 210 over 504, or in lowest form, 5 over 12. Para sa pangalawang event, 2 wrong and 1 correct. So para tayo ay makabunot ng 2 wrong, so tayo ay bubunot ng 2 out of the 7 wrong keys. And then para makabunot ng isang correct, so tayo ay bubunot ng isa out of the 2 correct keys. And then ipe-permute natin yung 3 nabunot na susi, so times 3 factorial. Then over, select 3 out of the 9 total keys and then permute. So ang sagot ay 252 over 504, or in simplest form, equal to 1/2. Sa pangatlong event, 1 wrong and 2 correct. So para makabunot tayo ng 1 wrong, so tayo ay bubunot ng isa out of the 7 wrong keys. And then para 2 correct, so tayo ay bubunot ng 2 out of 2 correct keys. And then permute, 3 factorial. Then over, select 3 out of 9 total keys and then permute. So ang sagot ay 42 over 504, or in simplest form, equal to 1 over 12. So ang total is 1, so tama yung sagot. So ang gusto nating mangyari sa problem na to ay mabunot yung tamang susi. So ito yung mga events na desirable. So i-add natin yung dalawa. So ang sagot is 294 over 504, or in simplest form, 7 over 12.